Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today pag-usapan natin itong article galing po sa Bilyonaryo, no? Bilyonaryo.com. Talagang nagising ako dito. So sabi nga ng BIR dito, may mga tao kasi makaka-relate dito. Bibigyan natin ng advice si Rosmar, no? Sabi ng taga BIR vows to go after tax evading. Oh my God! This is just a big headache. Influencers as Rose Martan flexes 5 million daily income. Ibang klase. Hanap, anong gagawin mo sa 5 million in a day? Diba? How would we know? Hindi pa tayo nakakahawak ng 5 million. Siguro kung accumulate ko yung naging sweldo ko sa buong pag-OFW ko, nakakalagpas naman na tayo sa 5 million, di ba? Pero yung daily, holy crap. Sabi dito, the Bureau of Internal Revenue has vowed to intensify its crackdown on social media influencers who fail to pay proper taxes as an online celebrity and businesswoman flex her multi-million pesos daily earnings in a vlog. Wow! Out to be you po! The Philippine Daily Inquirer reported that BIR Assistant Commissioner Jetro Sabariaga has flagged some influencers for allegedly disregarding notices from the Bureau about tax payments. Okay. Some influencers, the Inquirer said, also snubbed the BIR's request for information regarding their earnings. Ayon dito, the BIR issued the warning at the same time the BIR issued the warning at the same time that the actress host Tony Gonzaga posted a vlog where she interviewed the beauty influencer and a businesswoman Rosemar Peñamoratan, more popularly known as Rosemar. Tan proudly told Gonzaga that she used to earn as much as 13 million daily from her business. But the amount is now allegedly down to 5 million because the beauty business is oversaturated. She proudly showed her collection of luxury cars. She included Ferrari, Lamborghini, GTR, Porsche, and other brands that she couldn't remember. O, di ba? Oy, pinapahabol na ni Idol yung mga may-ari ng mga ganitong klaseng sasakyan. Nako po. Kayo. Nako. Yan. Dapat pa-imbestigahan ni Idol yan. Yan na tax declaration. Lahat po ng property na binili namin mag-asawa, mga car, cash po lahat, wala po akong utang. She candidly said. Yun po yung pinaka nakaka-proud para sa sarili ko. BIR has been trying to establish a tax payment and monitoring scheme for this new media celebrity since 2021, but enforcement has been weak thus far. Influencers are considered self-employed earners and must initiate the filing of earning reports and income tax payment before the BIR for compliance. The Tax Bureau said in 2021 that it's looking the file wraps against 250, oh my God, 250 high-flying influencers suspected of not paying the right amount of taxes for the millions of pesos they earn via streaming, vlogging, and sponsorship. That's nako po. Malayo pa tayo sa mga ganyan, no? Anyway, so eto nga, tinignan ko nga itong interview ni Rosemar. Okay? Panoorin natin. Siya mismo nga naman nagsabi. Pakinggan natin siya. Binebenta ko raw po. Wala ba talaga? Kasi sabi po sa akin nung parang kinukuhanan ko, FDA ano raw po sila. Approve. Opo. Yung po pala, kailangan pati ako FDA approved din pag... Yes, definitely. Kung nagre-rebrand ka, even if FDA approved na yung pinagkukuhanan mo, yung supplier mo, dapat ikaw magpaparehistro ka rin as FDA. 'Di ba? Ine-name ko sa akin kasi ini-stickeran ko lang po siya. Nung before po kasi wala pa po akong alam. Tapos hanggang sa, ang laki po nung kinikita ko nung sobrang saya ko po. Tapos biglang... Gaano kalaki yung kinikita mo? No? Yun, no? Mauhuli.
Parang kumikita po ako nasa 200K per day, gano'n. Oh, Opo, Nice. parang 7 Oh my God, Diyos ko, kung kita na 200,000 per day. Gano'n na kaya karaming taong natanggal ko sa kalsada kung kumikita ako ng ganyang kalaki per day? 100. 200K a Opo. day ang kita mo. Ay, hindi kasama na po do'n yung puhunan. Kaso po ang nangyari po, Kasama na doon ang, okay, gross sale. bigla pong lagapak kasi nga po na-post po siya sa FDA. Mm. Tapos tinigil ko na po siya kasi hindi ko po alam. Parang kailangan ko makakita ng tamang tao na gagabay sa akin. Ganun talaga pag business, no? Opo. May trial and error, di ba? Oo. Tapos hanggang one time po, meron po sa akin lumapit na ahente, tapos may manufacturer. Yun po yung time na kasal na po kami noon ng asawa ko. Tapos may natira na lang po kaming pera mula dun sa nakuha namin sa kasal ng 300,000. Yung pong pera po na yun po yung pinangsimula ko po nung skincare. Pero kasi ang narinig ko sa'yo, kaya 300,000. Kailan kaya tayo magkakaroon ng 300,000? Baka 300 pesos na wala ko sa wallet eh. ka talaga sumikat kasi pinakita mo daw yung singit mo. Ay, nito na lang po yun kasi nagpo-promote na po ako ng skincare. So, ayan nga, ngayon ko lang kayo makakita ng CEO na nagpakita ng singit. So, ayan yung before. Grabe, nakakahiya. Tingnan niyo yung after. So, imagine mo may ipuputi pa. Ako po yung tao na Diyos ko. Ito daw yung mga ano eh. Saan ko ba nabasa yun? May nabasa akong post na because of these people, parang na-downgrade daw yung definition ng ano, yung elite status ng pagiging CEO. Parang na-downgrade. Okay, fine. na hindi po ako sasabihin na revealing or what. Talagang ako po yung tao na hindi ko talaga kayang gawin din yun kung tutuusin. Pero para sa brand, para sa ikapapaniwala ng mga customers ko na ako mismo yung user. Paano mo na-discover yun, yung pampaputi ng singit? Meron po kasi ako mga manufacturer po ng ano ko, tas orders. May Okay. chinismis sa akin si Ito. Alex. Ako, alam ka. Kumikita ka daw ng 5M a day. Wow! Wala. Tinalo nito si Idol. Yung pagkita. Kano ba kinikita ni Idol? Hindi naman kumikita siguro si Idol ng 5M a day, no? Eh, ito, grabe. 5M a day. May Okay. ganon? Yun po yung medyo mahina na ako nun. Mahina. Pucha, mahina pa siya ng lagay na yun. Idol. I think you need to mentor you. 5M a day. Yung 5M a day, magkano yung pinakamalakas? Nung may time po na kasagsagan ng sobra-sobrang lakas po, pumapalo po minsan ng 13, gano'n. Holy crap! Wala ka idol dito. Mag-shift ka na lang sa skincare idol. 13 million ang pinakamalakas. So, nakailang billion ka. 10 to 13. Umabot kaya to ng billion? Opo. Pero Isang kasama po din araw? yung puhunan. Kasama pa rin yung puhunan. So, gross sale nga. Gross sale. Okay. We have to be clear on that. Gross sale. So, magkano yung net profit niya? 13M. Ilan ang sports car mo na ngayon? Ngayon po, meron po kami Ferrari, Lambo, GTR, Porsche. Ano nga ba yung mga sasakyan? Di po kasi ako Hindi familiar. na yan. Hanip! Yan. Hahantingin ka ni Idol. Nako po. Nawala na siya sa Ano ba dami yun? ng sports car. So Punang- pag binili mo yun, cash? Opo. Bali lahat po ng property po na binili po namin, mag-asawa, saka po mga sasakyan, cash po lahat. Wala po akong utang. Zero. Walang utang. loan? Wow. Wala po. Yun Eh po di yung- naloloka sila pag binayaran mo, pak! Cash! Yun po yung pinakang nakaka-proud po ako para sa sarili ko na Wala never. kang utang. Opo. Kung hindi ko kayang bilhin, hindi ko po bibilhin. Kung kaya kong bilhin na may matitira pa sa akin, bibilhin ko, ganun. Kasi lagi nilang sinasabi na, content creator yan, baka ano lang yan, baka hiniram lang yan, yung mga property niyan, baka For rent. renta-renta lang. Gamit, hindi naman nawawala. Kasi yung iba, di ba, palabas lang, ganyan. Doon na po sila naniwala, malakas nga talaga. Yung para bang magbibuild ka po ng image mo. Parang gusto ko lang ma-realize nila na malakas yung Rosmar brand. Pero ang nagiging impact sa tao, ang yabang ko. Pero hindi po yun yung gusto kong Iparating sa Opo. kanila. Ang gusto mo lang ipakita na na dahil malakas. sa lakas ng brand ko,
nakakapundar po ng mga ganito. Kaya kong bumili ng ganito. Opo, na para mag-entry na rin kayo. Aspirational. As Hindi, grabe ka rin distributors. mamigay, di ba? Opo. Kasi nga, di ba, Para namimigay ka po- rin ng iPhone, namimigay ka ng cash. Para po mahatak ko po yung iba pang tao na pumasok na rin kayo sa Rosmar brand para yung buhay nyo magbago rin, makapundar kayo ng mga ganito, parang ganyan. Yun sa bahay, ilan na bahay mo ngayon? Siguro po yung total po is nasa 20 properties. Wow. Talaga? Wow. 20. No wonder na hahabulin ka talaga ng BIR. Saan yan? Una po naming nabili nung mag-asawa po kami is yung sa Kalawan, Laguna, 1 Mhm. hectare po yun. Wow. Dahil nasa Laguna po kami, bumili po kami ng mga resort. Meron po akong 2 sa Pansol, sa Batangas, tapos sinapasarap po ako sa Tagaytay. Doon na po ako. Sa Tagaytay ka na ngayon nakatira. Ano sa tingin mo yung sikreto ng success para sa'yo? Para sa akin po, Grabe, no? Nakakabilib, no? Nakakabilib. Unang-una sa lahat, kahit sila ay ganyan na kayaman, they never stop from working. Apart from that, she never stopped from vlogging. So, ang dami niyang revenue stream. Imagine mo, ano? Coming from her vlogs, her videos, earning from that, earning from her own business, like yung skincare nga niya, and then she was able to purchase several properties na nagiging revenue stream din niya, like yung mga resorts niya. But the question there is that, ito guys yung pinaka nagiging problema natin, no? Which is, by the way, thank you BIR, na you're starting to do some crackdowns. Ang dami-daming social media influencers na talaga namang kung mag-flaunt talaga ng mga properties nila, whatever they have, whatever they own. Grabe, diba? Yung tabo-tabo talaga. Lalo na, siguro, mga pre-pandemic, imagine niyo kung gaano karami yung mga influencers na namamayagpag. Diba? Ang lalakas ng mga videos, million ng views, hanggang sa gumagawa na nga ng eksena. Kaya, eto nga guys, yung nakakalungkot dyan. Ano? Kaya I don't really watch Filipino vloggers. It's because most of their content are rubbish. Hindi gaya ng mga Americans na fina-follow ko, tsaka Canadians. One of which is si Casey Neistat. I don't know if you're familiar with Casey Neistat. Pero actually, isa po siya sa mga naging vloggers na ang naging deal niya sa isang film producer. Instead na bayaran siya ng $25,000, pumunta po siya rito sa Pilipinas. Nagrenta po siya ng isang bus. Pinuno niya ng mga grocery at ipinamigay niya sa biktima ng Yolanda. Diba? Pakita ko sa inyo. Okay guys, pakita ko sa inyo. No? Yan, on November 7, 2013, the strongest typhoon in recorded history made a landfall in the Philippines. Ayan, binigyan siya ng $25,000. Tapos na, ayan, tingnan nyo na lang po yung ano niya, Casey Neistat. Ayan. So, dahil sa video na to, kaya ko siya na-discover. Okay? Yan yung mga taong fina-follow ko. Diba? Ngayon na ano nyo na, no? Kung sino mga na-follow ko. Wala po ako halos fina-follow na mga local, no? Or Filipino. Not unless mga kakilala ko na kasama ko. Yun yung mga fina-follow kong nagbablog. No? Mapapolitics man, yung mga una kong mga nakasama hanggang ngayon guys, nakakausap ko sila. Pag umuwi po yung mga kaibigan ko na nakilala ko sa pagbablog, nagkikita-kita po kami. Karamihan po sa kanila, nasa Amerika, nasa Europe, nasa Middle East. Nung nag-start ako, syempre mga kasama kong vlogger. Pero may mga na-meet din po ako na talagang garapalan din ang panggagamit, paghahanap ng panlilibre. Ayoko ng ganun guys na tao. Yung makikipag-meet up tapos magpapalibre. Nangyari yun sa akin and I kaya hesitant ako makipag-meet minsan. No? Don't get offended po. Pero yun lang, ayoko po ng ganun na makikipag-meet up tapos papalibreng bigla. Okay lang ako kumain tayo sa mga gilid-gilid. Pero
yung may mag-i-invite para lang. Mga vloggers din, pero na-turn off talaga ako doon big time. Hindi ko naman sinasabi, wala rin naman ako nakikita sa pag-vlog eh. No, hindi naman ganun kalakihan din ng ano dyan. Diyos ko Lord, hindi nga kaya makabili ng libro. Sa totoo lang. Magkano isang libro ko? Anyway, so, ayun nga. So, ang dami natin dito sa Pilipinas, no? Dito ka lang makikita ng, ano, hindi naman. Hindi naman. Actually, even sa Amerika eh. Marami rin talagang malalang, ano, no, mahilig magpakita ng pera. Pero dito sa Pilipinas, talaga namang, ano eh, ifo-flaunt pera eh. 'Di ba? Tsaka, hindi sila creative. Yun yung ayoko sa mga vloggers dito. Actually, one of those people na talagang ina-admire ko, na Filipino na vlogger, si Lloyd Cadena. No? Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. At saka si Daniel Marsh. Entertaining para sa akin si Mikey Bustos. Yan. Si sino ba? Si Kong TV, not so much, pero talagang aliw na aliw ako sa mga una niyang mga naging video. Doon sa mag-asawa, yung sa magjowa na yon at saka yung mga tropa nila, believe din ako. Siguro one of those people na fina-follow ko, si Chef JP Anglo. Tapos, si Ninong Ryan, si Ninong Ray, 10,000 pa lang yung kanyang followers sa Facebook. Sabi ko, this guy will gonna go as far as, getting millions of followers in just a nick of time. Hindi naman ako nagkamali. Imagine niyo ilang milyon na nagfo-follow sa kanya. Congratulations pala kay Ninong Rai, magiging tatay na 'yon. So yun guys, no. Maraming mga tao na nasa social media talagang milyon-milyon ang kinikita. Dapat ito si Rosmar makausap niya si Idol. No. How not to be a tax evader. Yan. Tayo ka ng foundation. Donate ka sa foundation mo. Huwag mo pakita yung mga yaman mo. Yan. Huwag mo ipagmalaki yan. Dahil, ano yan eh, bait, ano yan eh, pang ano talaga yan eh, pang, what do you call that, inviting talaga yan sa mata ng BIR. Titingnan kung may tax declaration ba. Tax declaration ba ang tawag na? Nagbayad ka ba ng tamang buwi sa pagbili mo ng kotse na yan? Not unless bumili ka sa loob ng boutique mismo, ng showroom nila. Diba? Kasi kasama ka agad yung pagbabayad mo ng tax nun. Imagine niyo yung pagpapa-insurance ng mga sasakyan na yan. Diba? Yung maintenance niyan. Anyway, ano yan eh. It's warning shots yan ng BIR doon sa mga talagang big time na influencers, no? Talagang hahabulin at hahabulin kayo ng BIR. Imagine mo, 13 million, kalakasan mo, 13 million a day ang kinikita mo. Diba? Gross sale mo yun. Sa beauty product lang ba yun? Diyos ko guys ko, sabi nga ni Ate Alon, ni Tita A, pakitain nyo rin ako gaya ni Idol. Definitely maraming, kahit ako guys, kung kumikita ko na kasing lakas ni Idol, marami akong tatanggalin na tao sa squatter, marami akong tatanggalin na tao sa kalsada. Maraming mababago buhay ko kasi lakas ko kumikita si Idol. Diyos ko, yung hindi pa nga ako kumikita ng ganyan, kahit papaano, meron tayong mga, alam mo yun, na natutulungan kahit konti, di ba? Hindi pa yun nanggagaling pa yun sa personal mong kita, wala kang nadedehadong tao, wala kang nasasaktan, wala nagpapakamatay, di ba? Okay na ako doon, yung kahit papaano nakakatulong tayo, kahit pa yung halimbawa, bumili ka lang ng halimbawa, may bata, tapos makikita mo, ang dami pang sampagita. Bili mo lahat, pauwi mo na yung bata at sabihin mo, pahinga na. Tapos nakikita mo, nagbebenta pa ng sampagita ng alas 10, alas 11 ng gabi. Yung mga ganun guys, yun yung mga simple pleasure ko. Hindi nyo man nakikita yung mga ginagawa natin pagtulong, pero
happy na rin ako kasi nabibless ako kahit papaano ni Lord na makatulong tayo sa mga ganun tao. At least, di ba, wala tayong nasasaktan. Hindi tayo nagiging rason kung bakit may nasisirang buhay. Hindi rin tayo nagiging rason kung bakit may nagpapakamatay. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin yung video. At huwag kalimutan, i-share ang inyong thoughts. Ano masasabi nyo sa mga ganitong klaseng ano na ba to? Start na ba to ng hunting ng BIR sa mga taong hindi nagbabayad? Lalo-lalo na yung tumatabo ng milyon-milyon views. Tapos hindi mo alam paano nagbabayad ng taxes, di ba? Anyway guys, again, have a